Napansin mo na ba ito? May mga lalaki na sobrang effort, laging nagchat-chat, laging available, laging nagpaparamdam, pero kadalasan sila pa yung hindi iniisip ng babae. Samantalang may isang lalaki na halos hindi nagpapansin, hindi agad nagre-reply, hindi naghahabol, minsan parang walang pakialam, pero siya pa yung nasa isip ng babae buong araw. Bakit ganon? Bakit mas naiisip ng babae ang lalaking hindi nagpapapansin? Hindi ito simpleng coincidence. Hindi rin ito dahil mas gwapo siya o mas mayaman. Sa psychology ng attraction, may mga malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. At kapag naintindihan mo ang mga prinsipyong ito, may intindihan mo rin kung bakit minsan mas nagiging attractive ang lalaking hindi naghahabol. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga totoong dahilan sa likod nito. Hindi ito tungkol sa panloloko o manipulation. Ito ay tungkol sa psychology ng attraction, emotional dynamics at human nature. Kung lalaki ka, maiintindihan mo kung bakit nangyayari ito. Kung babae ka naman, baka mapaisip ka rin kung bakit minsan ganito rin ang nararamdaman mo. Simulan natin sa unang dahilan. Ang psychology ng scarcity, isa sa pinakamalakas na prinsipyo sa attraction, ay tinatawag na scarcity. Sa simpleng salita, mas pinapahalagahan ng tao ang bagay na mahirap makuha. Isipin mo ito. Kung may dalawang bagay sa harap mo, isa na sobrang available at isa na bihira mo makita, mas nagiging curious ka doon sa hindi laging available. Ganito rin sa attraction. Kapag ang isang lalaki ay sobrang available, laging nagre-reply agad, laging naghihintay, laging ready anytime, unti-unting nawawala ang mystery. Pero kapag ang isang lalaki ay may sariling buhay, hindi laging online, hindi laging naghahabol, biglang may pumapasok na tanong sa isip ng babae. Bakit hindi siya nagpapapansin? At doon nagsisimula ang curiosity. Halimbawa, may dalawang lalaki na nagkakagusto sa isang babae. Yung una araw-araw nagchat-chat. Good morning. Kumain ka na ba? Anong ginagawa mo? Miss nakita. Sa umpisa cute, pero kapag araw-araw nangyayari, nagiging predictable. Ngayon yung pangalawang lalaki, minsan lang mag-message, minsan busy sa sarili niyang ginagawa. Hindi siya cold, pero hindi rin siya naghahabol. Anong mangyayari? Mas mapapaisip ang babae. Anong ginagawa niya ngayon? Sino kasama niya? Bakit hindi siya nagchat-chat? At doon nagsisimula ang mental space. At tandaan mo ito, bro. Ang attraction madalas nagsisimula sa curiosity. Kapag may curiosity, doon nagsisimulang gumana ang imagination. Emotional challenge. Isa pang dahilan kung bakit mas naiisip ng babae ang lalaking hindi nagpapapansin ay dahil sa tinatawag na emotional challenge. Ang tao natural na naaga-attract sa challenge, hindi lang sa relationships, pati sa ibang bagay. Isipin mo ang video games. Kung sobrang dali ng laro, ilang minuto lang, boring na. Pero kapag medyo challenging, dun ka mas na-addict. Ganito rin sa attraction. Kapag ang isang lalaki ay sobrang easy to get, walang challenge. Pero kapag may konting challenge, nagiging parang emotional puzzle siya. Halimbawa, may babae na sanay na maraming lalaki ang nagbibigay ng atensyon sa kanya. Compliments, messages, effort. Pero may isang lalaki na parang hindi affected. Hindi siya bastos. Hindi rin siya rude. Pero parang hindi siya impressed. Biglang nagiging interesting yung lalaki na iyon. Hindi dahil mas gwapo siya, kundi dahil iba ang energy niya. Parang sinasabi ng presence niya, hindi kita kailangan para maging masaya. At ito ang isang bagay na malakas sa psychology ng attraction. Kapag nararamdaman ng babae na ang isang lalaki ay may sariling mundo, mas nagiging intriguing siya. Confidence signal. Ang lalaking hindi naghahabol ay madalas nagmumukhang confident. At ang confidence ay isa sa pinakamalakas na attractive traits. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa status, kundi dahil sa self-assurance. Kapag ang isang lalaki ay laging naghahabol, minsan nagmumukha itong desperate. At kapag may desperation, nararamdaman iyon ng ibang tao. Pero kapag ang isang lalaki ay kalmado lang, hindi nagmamadali, hindi nagpupumilit, hindi naghahabol ng validation, ang dating niya ay okay lang kahit mawala ka. At ironically, doon siya mas nagiging attractive. Halimbawa sa totoong buhay, may lalaki na gustong-gusto ang isang babae. Lagi siyang nagchat-chat, lagi siyang available,
Kapag hindi nag-reply ang babae ng ilang oras, nagpapadala agad siya ng sunod na message. Okay ka lang? May nasabi ba akong mali? Unti-unting nagiging pressure ang interaction. Ngayon, isipin mo yung ibang lalaki. Nag-message siya. Nag-reply ang babae. Nagkaroon ng magandang conversation, tapos bigla siyang nawala dahil may ginagawa siyang importante. Hindi siya nagpaalam ng dramatic, hindi rin siya nag-explain ng sobra. Basta bumalik siya kapag free na siya. Ang dating nito ay may sarili siyang buhay at ang mga taong may sariling direksyon sa buhay ay madalas nagiging mas attractive. The power of mystery. May isa pang factor na malakas sa attraction. It's why ang mystery. Ang utak ng tao ay hindi mahilig sa unfinished information. Kapag may kulang sa story, natural natin itong gustong kumpletuhin. Kaya nga kapag may movie na maraming plot twist, lalo itong nagiging interesting. Ganito rin sa attraction. Kapag ang isang lalaki ay sobrang transparent sa lahat ng bagay, walang mystery. Alam na agad ng babae lahat. Pero kapag ang isang lalaki ay hindi agad binubuksan lahat ng cards niya, nagkakaroon ng curiosity. Halimbawa, may babae na may dalawang kausap. Yung isa, agad nagkwento ng buong buhay niya, childhood, ex-girlfriend, mga problema. Sa unang conversation pa lang, alam na halos lahat. Yung isa naman, relax lang ang kwentuhan. May sense of humor, may depth, pero hindi niya agad inilalabas lahat. May mga bagay na unti-unti mo lang malalaman sa kanya. Ang epekto nito, mas nagiging interesting ang personality niya dahil ang utak ng tao ay mahilig sa mystery at discovery. Validation psychology. Isa sa mga bagay na bihirang pag-usapan pero napakalakas sa attraction ay ang validation. Lahat ng tao, lalaki man o babae, may natural na desire na ma-validate. Gusto natin maramdaman na interesting tayo. Gusto natin maramdaman na may value tayo sa ibang tao. Pero may kakaibang nangyayari kapag may isang tao na hindi agad nagbibigay ng validation. Doon nagiging curious ang utak. Halimbawa, may babae na sanay na kapag nag-post siya ng picture sa social media, maraming lalaki ang nagko-comment. Ang ganda mo. Grabe ang pretty mo. Crush kita. Sanay na siya dun. Pero may isang lalaki na hindi nagko-comment. Hindi siya nagla-like agad. Hindi rin siya nagme-message. Hindi ibig sabihin wala siyang pakialam, pero hindi rin siya nagpapakita ng sobrang interest. At minsan, doon nagkakaroon ng tanong sa isip ng babae, hindi ba niya ako type? O hindi lang siya ganong klaseng lalaki? At kapag pumasok na ang tanong na iyon, nagsisimula na ang psychological loop. Mas nagiging curious siya sa lalaking iyon kaysa sa mga taong laging nagbibigay ng attention. Hindi dahil may mali sa ibang lalaki, kundi dahil ang utak ng tao ay natural na na-attract sa mga bagay na hindi pa niya naiintindihan. Emotional space. May isa pang factor na madalas hindi napapansin ng maraming lalaki. Ito ay ang emotional space. Kapag ang isang lalaki ay sobrang present sa buhay ng babae, minsan nawawala ang pagkakataon na ma-miss siya. At ang pagmimiss sa isang tao ay napakahalaga sa attraction. Halimbawa, may lalaki na halos buong araw kausap ang isang babae. Morning message, lunch message, afternoon message, night message. Sa umpisa masaya, pero habang tumatagal nagiging routine, parang naging normal na lang ang presence niya. Ngayon isipin mo naman ang isang lalaki na may sariling ginagawa sa buhay. May trabaho, may hobbies, may sariling priorities. Hindi siya nawawala, pero hindi rin siya laging nandyan. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng space. At sa space na yon, nagsisimula ang isang mahalagang emotion, pagkakamis. Kapag may moment na naiisip ng babae, matagal na siyang hindi nag-message anong ginagawa niya ngayon? Doon nagsisimulang gumana ang imagination. At tandaan mo ito, bro. Ang imagination ay isa sa pinakamalakas na driver ng attraction. Minsan, mas malakas pa ito kaysa sa actual interaction. The difference between attention and presence. May malaking pagkakaiba ang attention at presence. Maraming lalaki ang nagbibigay ng attention, pero hindi lahat may presence. Ang attention ay madalas simple lang, messages, compliments, reactions. Pero ang presence ay iba. Ito yung energy ng isang tao na nararamdaman mo kahit hindi siya nagsasalita. Halimbawa sa isang grupo ng magkakaibigan, may isang lalaki na tahimik lang, hindi siya nagfi-flex. Hindi rin siya nagpapapansin,
Pero kapag nagsalita siya, nakikinig ang mga tao. May confidence ang tone niya. Relax lang siya. Hindi siya naghahanap ng approval. Ang ganitong klase ng presence ay nagiging memorable. At kapag memorable ang isang tao, natural na mas naiisip siya. Emotional independence. Isa sa mga pinaka-attractive na traits ng isang tao ay ang emotional independence. Ito yung kakayahan na maging masaya kahit hindi umaasa sa ibang tao para sa validation. Kapag ang isang lalaki ay emotionally independent, ramdam ito sa behavior niya. Hindi siya nagiging clingy, hindi siya nagiging needy. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil buo na siya bilang tao. Halimbawa, may dalawang lalaki na parehong gusto ang isang babae. Yung una, kapag hindi nag-reply ang babae ng ilang oras, agad siyang nag-o-overthink. May mali ba akong nasabi? Baka may kausap na siyang iba. Unti-unti nagiging anxious ang energy niya. Ngayon, yung pangalawang lalaki, nag-message siya. Hindi agad nag-reply ang babae. Ang reaction niya, okay lang. Tuloy lang siya sa ginagawa niya. Nagwo-work siya. Nagi-gym siya. Lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya. Hindi umiikot ang mood niya sa reply ng isang tao. At ang ganitong energy ay madalas nagiging mas attractive dahil ipinapakita nito na may sariling stability ang isang tao. The curiosity loop. May psychological concept na tinatawag na curiosity loop. Ito yung nangyayari kapag may impormasyon na hindi pa kompleto. Kapag may kulang sa story, natural na gustong punan ng utak ang missing pieces. Halimbawa sa isang conversation, may lalaki na nagkwento ng isang interesting na experience. Pero hindi niya agad kinumpleto ang buong detalye. Nagbigay lang siya ng hint. May nangyari sa akin dati na sobrang nagbago ng perspective ko sa relationships. Tapos bigla siyang nag-shift ng topic. Anong mangyayari? Magiging curious ang kausap niya. Ano yung nangyari? Kapag may ganitong curiosity, mas nagiging engaged ang isang tao. Ganito rin sa attraction. Kapag ang isang lalaki ay may depth pero hindi niya agad ipinapakita lahat, nagkakaroon ng curiosity loop at habang umiikot ang curiosity na iyon sa isip ng isang tao, mas nagiging present siya sa thoughts ng babae. Kung may mga bagay sa video na ito na napaisip ka o may mga sitwasyon na parang nakarelate ka, isang paalala lang, ang tunay na attraction ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagiging buo ka bilang tao. Kapag may sarili kang buhay, sarili mong goals, at hindi umiikot ang mundo mo sa validation ng ibang tao, doon nagiging natural ang confidence at presence at iyon ang madalas nagiging dahilan kung bakit nagiging interesting ang isang tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may bahagi dito na parang tumama sa reality mo, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa psychology ng attraction, relationships at human behavior.